Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Reyna Joyce Dalire mula sa Southern Police District. At syempre kasama pa rin po natin ngayong hapon ang ating guest co-host mula sa Philippine Navy na si Seaman First Class Victoria Alamil. Magandang hapon sa iyo, ma'am. Magandang hapon din po, ma'am. And maraming salamat po ulit sa Philippine National Police sa pagbibigay ng oportunidad na kami po ay inyong makasama. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Tinatayang 26.4 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes na kumpiska sa checkpoint sa Zamboanga. Binatil yung wanted sa kasong rape, arestado sa Tarlac. At dating miyembro ng NPA sumuko sa otoridad sa Ilocos Norte. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Walang lusot sa batas ang isang binatilyong kabilang sa talaan ng top most wanted persons sa kasong rape. Matapos siyang madakip ng mga operatiba ng PNP Highway Patrol Group, Bataan katuwang ang Subic Municipal Police Station sa isinagawang operasyon sa Barangay San Miguel, Tarlac City. Ang kanyang pagkakaaresto ay patunay na walang pinipiling edad o lugar ang batas pagdating sa pagkamit ng hustisya para sa mga biktima. Nakibalita dyan si Patrolman Mark Roland Feliciano. Huli nitong nakarang araw ang isang lalaking nanggahasa sa isang menor de edad sa Barangay San Miguel, Tarlac City. Ito'y bunga ng walang kapagurang operasyon na isinasagawa ng HPG upang masakote ang mga taong may pananagutan sa batas. Pinangunahan nga ng HPG Bataan ang nasabing operasyon sa pangunguna ni Police Captain Christopher Jan Pulgana at sa pamumuno ng kanilang team leader na si Police Major Pepito Chanlyongco. Kasama rin ang mga kapulisan ng Subic Municipal Police Station. Kinilala ang suspect na si Elias Romel, 18 taong gulang na taga Subic, Zambales. Ito nga ang panayam ni Police Major Pepito Chanlyongco sa nasabing operasyon. Pagkakaresto ng akusado ay base sa warrant of arrest issue ni Judge Edwin Q. Torres, presiding judge of the 3rd Judicial Region, Branch 73, Olongapo City. Ang akusado ay kabilang sa most wanted person sa kasong statutory rape with no recommended bail. At siya ngayon kasalukuyang nakapiit sa Subic LPS Detention Facility. Ang HPG ay patuloy nagsasagawa ng operasyon tulad ng aming mandato na pinaiting ang aming operasyon, anti-kidnapping, anti-hijacking, anti-highway robbery at mga lumalabag sa traffic violation upang hulihin
ang may mga pananagutan sa batas. Hindi na nga pumalagpa ang suspect at binasahan ito ng kanyang karapatan sa salitang kanyang nauunawaan at ngayon ay pansamantalang nasa kustodiya ng Subic Municipal Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon habang inaantay ang pagharap nito sa korte. Sa anumang katanungan, reklamo o impormasyon, ang himpilan ng Highway Patrol Group ay palaging bukas upang kayo'y tulungan. Kami ang Guardian of the Highways, ang kakampi nyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po si Patrolman Marco Roland Feliciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Dahil sa determinasyon ng pambansang pulisya na sugpuin ang iligal na droga sa bansa, tinatayang 1 milyong piso halaga ng shabu ang nasamsam mula sa 3 high-value individual sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay 199 Lungsod ng Pasay. Patrolwoman Mary Tony Vevas sa report. Inaresto ng operatiba ng Southern Police District Drug Enforcement Unit ang 3 bagong nakilalang high-value individual sa isang buy-bust operation na isinagawa bandang alas 7 ng gabi nitong Lunes sa Barangay 199 Lungsod ng Pasay. Ang mga naarestong suspect ay nakilala na sina alias Tol, 25 taong gulang, alias Jertrex, 34 taong gulang at si alias Samad, 38 taong gulang. Successful po yung kinandak na buy-bust operation ng aming mga operatiba matapos ang mahigit 2 linggong pag-casing and surveillance sa suspect. Ang target po dito ay si alias Tol, isang high school graduate, 25 years old na taga-Pasay. Itong suspect nito ay konektado dun sa mga previous operations ng SPD. And base din po sa kinandak na validation, ito pong ating suspect ay may mga previous cases na rin po. Nakapagtransaksyon ng mga operatiba ng DDEU sa koordinasyon ng District Intelligence Division, Pasay City SDEU at Substation 9 ng Pasay CPS at agad na inaresto ang mga suspect. Nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 200 gramo ng hinihinaling shabu. Ang tinatayang halaga batay sa standard drug price ay umabot sa 1,360,000 pesos. Narecover din ng mga operatiba ang ginamit na buy-bust money sa transaksyon. Dinala na ang mga suspect sa tanggapan ng DDEU SPD para sa dokumentasyon at proseso. Inihanda na rin ang kaso laban sa kanila para sa paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 91650 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para po sa ating mga kababayan, kapag po may kahina-hinalang nakikita na gawain sa inyong lugar, ay agad po itong i-report sa ating mga kapulisan. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Tony Veva, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Veva. Matapos ang mahabang panahon ng pakikibaka, isang dating miyembro ng New People's Army ang formal na sumuko sa mga otoridad sa Ilocos Norte. Tanda ng kanyang pagtalikod sa karahasan at pagbabalik sa tahimik na pamumuhay. Nakatutok dyan si Police Master Sergeant Robert Abella Jr. Isang 64 years old na dating miyembro ng NPA, kilala sa alias na Kaisko, ang sumuko sa mga otoridad noong Hulyo 7, 2025 bilang bahagi ng Operasyon Oplan Alukoy. Ang pagsurrender ay sinagawa ng Dumalneg MPS kasama ang Bangiwan Offers Maneuver Company, PIU INPPO at RID Pro 1. Ayon kay Police Captain Junjun R. Medina, hepe ng Dumalneg MPS, si Kaisko ay naging kasapi ng NPA noong 1984 at nagsanay sa Luzon. Nakipaglaban siya sa mga otoridad sa Ilocos Sur at Ilocos Norte, ngunit nagdesisyon ng sumuko noong 1993 dahil sa pagod at pagkawala ng tiwala sa layunin ng grupo. Ang kanyang pagsuko ay isang hakbang tungo sa bagong buhay at kapayapaan, pati na rin ang positibong pagbabago para sa hinaharap. Bilang bahagi ng tulong, nakatanggap siya ng groceries at 1,000 pesos mula sa gobyerno bilang simbolo ng pagtanggap mula sa komunidad. Ang hakbang na ito ay isang positibong mensahe ng kapayapaan at reintegrasyon patungo sa isang mas progresibo at makatarungang bagong Pilipinas. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Robert Abella Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Abella Jr. Nasamsam ang mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu habang naaresto naman ang suspect sa isinagawang buy-bust operation ng PNP sa Limay, Bataan. Tunghayan ng report mula kay Patrolwoman Janice Bulahaw.
Timbog ang isang drug suspect matapos ang ikinasang bypass operation ng mga operatiba ng Limay Municipal Police Station at Bataan Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay Lamao, Limay, Bataan. Ayon kay Police Colonel Marites A. Salvadora, Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office, nakumpiska mula sa suspect ang itinatayang 25 gramo ng hininalang shabu na may standard drug price na 170,000 pesos. Kasunod ng pagkakaaresto, agad na dinala sa kustodiya ng Limay Municipal Police Station ang suspect at ang mga ebidensya para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Haharap ang naarestong suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang pinaigting na kampanya ng Bataan Police Provincial Office laban sa ilegal na droga bilang suporta sa direktiba ng pamahalaan tungo sa ligtas at maayos na pamayanan. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. Patuloy na iniimbestigahan ng Quezon Municipal Police Station ang isang karumaldumal na insidente ng pananaga sa bayan ng Quezon, Palawan, kung saan isang babae ang tinaga umano ng sariling kapatid. Yan ang tinututukan ni Patrolwoman Ferlyn Joy Kawile. Isang babae ang sugatan matapos pagtatagain ng sarili nitong kapatid sa Purok Lupang Pangako, Barangay Alfonso 8, Quezon, Palawan, nito lamang 8 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilalang biktima na si alias Ay, 30 taong gulang, single at residente ng nasabing lugar. Suspect naman ang kanyang nakatatandang kapatid na si alias Jenny, residente ng Barangay Maasin, Quezon, Palawan. Batay sa inisyal na investigasyon ng Quezon Municipal Police Station, bago ang pananaga ay nagkaroon umano ng pagtatalo ang magkapatid habang nag-iinuman. Matapos maubos ang iniinom na alak, lumabas ang biktima upang gumamit ng palikuran. Sinundan ito ng suspect na armado ng itak at biglang inatake ang kapatid, dahilan upang magtamo ito ng sugat sa kaliwang tuhod. Dahil sa ingay ng insidente, nagising ang mga boarders sa lugar kaya't agad na awat ang kaguluhan. Tumakas ang suspect matapos ang pananaga habang mabilis namang isugod ang biktima sa Quezon Medical Hospital para lapatan ng lunas. Patuloy ang isinasagawang hot pursuit operation ng mga otoridad upang matunton at madikip ang suspect. Nagsasagawa rin ng follow-up investigation upang alamin ang ugat ng matinding pagtatalo ng magkapatid. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Ferlyn Joy Kawile, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kawile. Isa na namang dating rebelde ang nagpakita ng sinserong hangaring makapagbagong buhay sa pamamagitan ng pagsuko ng kanyang sarili sa mga otoridad sa bayan ng Bulusan, Sorsogon. Ang report mula kay Police Corporal Doxy Chares Casasos. Sa miyembro ng Communist Terrorist Group sa pinagsanib puwersa ng Bulusan Municipal Police Station, 502nd Police Mobile Force Company, Sorsogon PPO, PIU Sorsogon PPO at 22nd Infantry Battalion nitong Hulyo taong kasalukuyan. Ang sumukong suspect ay kinilalang isang lalaki, 43 anyos, may live-in partner, isang magsasaka at residente ng Barangay Salvacion, Bulusan, Sorsogon at miyembro ng Militiya ng Bayan sa ilalim ng KLG-1, SRC-3, BRPC at non-PSR listed. Sa kasalukuyan, ang suspect ay nasa kustodiya na ng Bulusan Municipal Police Station para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Patuloy na nanawagan ng PNP Bicol sa mga kababayan natin na lihis ng landas dahil sa maling ideolohiya na magbalik loob sa gobyerno at mamuhay ng mapayapa at maayos kasama ang kanilang mga pamilya. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Doxy Charis Casasos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Casasos. Sa layuning mas paigtingin ang seguridad at mapabilis ang pagresponde sa mga insidente ng krimen, inilunsad ng Police Regional Office 4A sa pamumuno ni Acting Regional Director, Police Brigadier General Jack
Wangki ang mas pinaigting na Integrated Patrol Deployment Plan at 5-minute response program. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Melanie Mapa. Isinusulong ngayon ng Police Regional Office 4A sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Jack Wangki ang kanilang mas pinaigting at mas sistematikong deployment plan. Kasunod ng direktiba mula kay Chief PNP, Police General Nicolas Torre III. Layunin nito na mas mapaigting ang serbisyo ng kapulisan sa mamamayan sa pamamagitan ng tamang paglalagay ng mga pulis sa mga lugar na may mataas na bilang ng insidente at krimen. Sa isang panayam, inilahad ni Police Brigadier General Wangki ang kasalukuyang hakbang ng kanilang tanggapan. Ito ay ang pagpapaigting ng police visibility at yung serbisyo ng kapulisan sa taong bayan. Pinapatupad natin ito unang-una sa pag-enhance natin yung tinatawag natin na Integrated Patrol Deployment Plan. Itong Integrated Patrol Deployment Plan, dito natin tinitingnan kung saan natin dapat i-deploy ang ating mga tao, yung ating kapulisan. Dahil dito sa Integrated Deployment Patrol Plan, ito nga napag-aralan natin saan yung maraming nangyayaring mga insidente, anong oras kalimitan ito ay nangyayari. Doon sa pag-aaral natin, diyan natin malalaman kung paano natin i-deploy yung mga tao natin. Maliban sa Enhanced Deployment Plan, ipinatutupad din sa rehiyon ang 5-minute response program. Isa itong pulisiya na naglalayong mapabilis ang pagresponde ng mga pulis sa tawag ng saklolo mula sa publiko. Bahagi nito ang regular na simulation exercises upang masanay ang mga pulis na tumugon sa anumang insidente sa loob lamang ng 5 minuto. Nakikita natin kung saan natin sila pwedeng i-deploy yung strategic location, yung tinatawag natin na fixed visibility point nila. At pagka na-identify kasi yung mga fixed visibility point at yung mga patrol areas nila, diyan natin nasisiguro na mabilis silang responde dahil nandun na sila sa mga strategic area o location wherein pag may tumawag sa isang area, they can over the deployment within a minimum of 5 minutes. Pero palagi natin pinapaalalahan ang ating mga kapulisan na ito ay hindi po pabilisan. Dapat pag nagre-responde tayo ay kakibat na yan yung pag-iingat. Hindi yung pag may tumawag ng responde, ay kagad-agad tayo nandoon sa area. We should also have to determine kung yung pagre-responde natin ay parang nalalagay tayo sa alanganin. Kaya ang palaging utos natin sa kanila is to respond with caution. Gayunpaman, nilinaw ng general na hindi lamang sa bilis na katuon ang kanilang mga tauhan. Palagi natin napaalalahan ang ating mga kapulisan na ito ay hindi po pabilisan. Dapat pag nagre-responde tayo ay kakibat na yan yung pag-iingat. Ito po ang inyong lingkod, si Police Brigadier General Jack Wangki, ang Regional Director ng Police Region 4A. Ang gusto natin dito sa Police Pro 4A, ang ating kapulisan, we should always strive for excellence dahil dito sa Pro 4A, we are for excellence. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Sa tulong ng datos, disiplina at dedikasyon ng hanay ng pulisya sa rehiyon, umaasa ang pamunuan ng Police Regional Office 4A na mas mapapalakas pa ang tiwala ng publiko sa kanilang serbisyo. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Sa isang matagumpay na operasyon ng pulisya kontra iligal na droga, nasabat ng mga tauhan ng Bacolod City PNP ang tinatayang 1.3 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu at naaresto naman ang isang high-value individual kasama ang 4 na iba pa. Nabawi rin sa operasyon ng drug paraphernalia at marked money na magsisilbing ebidensyang pampalakas sa mga kasong isasampa
Tunghayan ang report ni Patrolwoman Andrea Dominic de Palubos. Timbog ang isang high-value individual at 4 nitong kasamahan sa ikinasang drug bypass operation ng mga tauhan ng Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit sa Purok Lubi, Barangay 3, Bacolod City nito lamang ika-9 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., hepe ng City Drug Enforcement Unit, ang mga sospek na sina alias Tantan, 21 taong gulang, alias Negro, 37 taong gulang, alias Jonathan, 22 taong gulang, alias Justin, 29 na taong gulang, at alias Tiob, 32 taong gulang at mga residente ng nasabing lugar. Nakuha sa pag-iingat ng mga sospek ang humigit kumulang 200 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na tinatayang 1,360,000 piso. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng pulisya ang mga sospek para sa tamang dokumentasyon at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyong ito ay patunay ng matibay na dedikasyon at mas pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga. Ito ay sumasalamin sa kanilang adhikain na naglalayong linisin ang lungsod mula sa iligal na droga at tiyaking ligtas ang bawat mamamayan. Hinihimok din ng kapulisan ang kooperasyon ng bawat mamamayan sa paghahatid ng impormasyon upang mas mapabilis ang pagtugis sa mga sangkot sa iligal na droga. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic de Palubos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman de Palubos. Sa kulungan ang kinahantungan ng isang high-value individual matapos maaresto sa bisa ng ikinasang buy-bust operation ng mga operatiba sa lungsod ng Cebu kung saan nasamsamang mahigit 300,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Patrolwoman Annalyn Canoog, ibalita mo. Nasabat ng mga kapulisan ng Cebu City ang higit 374K na halaga na hinihinalang shabu mula sa isang high-value individual sa sinagawang buy-bust operation sa Sitio Bato, Barangay Ermita, Cebu City noong 8 ng Hulyo sa taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Tom Ed L. Taghoy II, Station Commander ng Police Station 5, Cebu City Police Office, ang high-value individual na suspect na si alias Iton, 20 anyos, residente ng Sitio Ermita Proper, Barangay Ermita, Cebu City. Batay sa ulat, bandalas 12:15 ng hating gabi ng kinasa ng mga operatiba ang buy-bust operation na nagresulta sa pagka-arresto ng naturang suspect at pagkasabat ng 12 pakete na hinalang shabu may timbang na 55.1 na gramo at may standard drug price sa 374,680 pesos, buy-bust money at coin purse. Samantala, kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 5, Cebu City Police Office, ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako po si Police Major Tom Ed II L. Taghoy, Station Commander ng Carbon Police Station 5, Cebu City Police Office, na muling nagpapaabot ng isang taus-pusong paalala sa ating komunidad. Umiwas po tayo sa paggamit at lalong-lalo na sa pagbebenta ng iligal na droga. Ang masamang epekto ng iligal na droga ay hindi lamang sumisira sa kinabukasan ng isang individual, kundi pati na rin sa kapayapaan at kaayusan ng buong komunidad. Hindi po kami magdadalawang isip na magsagawa ng mga mas pinaigting na operasyon laban sa mga sangkot sa ganitong gawain. Ang inyong kapulisan ay hindi magsasawang ipagtanggol ang aming nasasakupan laban sa iligal na droga dahil ang isang malinis at ligtas na pamayanan ay tungo sa mas maunlad na kinabukasan. Makipagtulungan po tayo kung may nalalaman kayong impormasyon ukol sa iligal na droga, huwag po tayong mag-atubiling magsumbong sa aming himpilan. Ang kapulisan ng Cebu City ay patuloy sa pagpapaigting ng kanilang kampanya kontra iligal na droga. Ito ay linsunod sa pangunahing prioridad ng pamahalaan na labanan ang mga sindikato ng droga sa pamamagitan ng pagpigil sa kanilang mga iligal na aktibidad at pagbuwag sa kanilang mga operasyon. Mula dito sa Cebu City, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao.
Isang karaniwang checkpoint operation ang nauwi sa ekstraordinaryong huli ng makumpiska ng pulisya ang aabot sa 26.4 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes sa Zamboanga City. Sa unang tingin, tila ordinaryong closed van lamang ang dumaan sa checkpoint ng mga otoridad. Ngunit sa loob nito, tumambad ang kahong-kahong sigarilyo ng iba't ibang tatak na pinaniniwala ang pinuslit sa bansa. Patrolwoman Joyce Franco sa report. Tagumpay laban sa smuggling ang naitala ng Police Regional Office 9 matapos masabat ang tinatayang 26.4 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo sa isinagawang checkpoint operation. Pinagtulungan ng mga tauhan ng 2nd Zamboanga City Mobile Force Company, Zamboanga City Police Station 11, Zamboanga City Maritime Police Station, 1st Special Operation Unit Maritime Group at Marine Battalion Landing Team 1 ang pagsita sa isang puting close van sa kahabaan ng Artilim Boulevard, Barangay Baliwasan. Tumambad sa loob ng sasakyan ang mga kahon ng iba't ibang klase ng sigarilyong pinaniniwala ang ipinuslit sa bansa. Naaresto rin sa operasyon ang dalawang lalaki, isang 33 anyos na residente ng Barangay Tumaga at isang 37 anyos mula sa Barangay San Jose, Kawakawa, kapwa taga Zamboanga City. Batay sa isinagawang inventaryo, ang mga nasabat na sigarilyo ay binubuo ng sumusunod: 139 master cases at 4 na rims ng Canon, 123 master cases at 46 rims ng Bravo, 3 master cases ng Bosque, 24 master at 48 rims ng Modern, 17 master cases at 49 rims ng Walton, 35 master cases ng Delta, 20 master cases ng Casablanca, 20 master cases ng New Mega, 4 na master cases ng Marco at isang master cases ng Walter na pula. Tinatayang nasa 26,415,300 ang kabuang market value ng mga nakumpiskang kontrabando. Ang mga naarestong sospek at ang sasakyan ay agad na itinurnover sa Zamboanga City Police Station 11 para sa karampatang investigasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Samantalang ang mga nakumpiskang sigarilyo ay itinurnover sa Bureau of Customs para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Ayon kay Police Brigadier General Roel C. Rodulfo, Regional Director ng Pro9, ang tagumpay na ito ay malinaw na mensahe sa mga sangkot sa smuggling. Alerto ang ating mga tauhan, aktibo ang ating mga checkpoint at determinado tayong pigilan ang mga iligal na aktibidad. Tiniyak ng Pro9 ang kanilang patuloy na pagpatupad sa mandato na protektahan ang Zamboanga Peninsula laban sa mga iligal na kalakalan sa pamamagitan ng mas pinaigting na pagpatrolya at koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, nagbabalita, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joyce Franco, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Franco. Bilang bahagi ng malawakang hakbang ng kapulisan upang linisin ang mga komunidad mula sa banta ng droga, naaresto ang isang drug suspect sa joint buy-bust operation ng PNP at Philippine Drug Enforcement Agency sa Panova City. Patrolwoman Mariel Maydong Kilab sa balita. Arestado ang isang lalaki sa ikinasang joint buy-bust operation ng Panabo City Police Station, katuwang ang 2nd Davao del Norte Provincial Mobile Force Company at Philippine Drug Enforcement Agency sa Barangay New Visayas, Panabo City noong ika-9 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Dexter R. Cuevas, officer in charge ng Panabo City Police Station, ang suspect na si Elias Dong, 30 anyos, isang street-level individual at residente ng Barangay Maduaw, Panabo City. Nakumpiska mula sa suspect ang isang maliit na pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 6,000 pesos, kasama ang ilang drug paraphernalia. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng nasabing istasyon ang suspect at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy namang pinaigting ng Police Regional Office 11 ang kampanya laban sa kriminalidad at iligal na droga bilang suporta sa adikain ng bagong Pilipinas na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan tungo sa mas maunlad na bansa. Mula dito sa Rion 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mariel Maydon Kilab, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Don Kilab. At para sa huling balita,
Hindi nakalusot sa matinding pagbabantay ng kapulisan ang 3 lalaki matapos silang maharang sa isang checkpoint operation sa Wao, Lanao del Sur. Alamin ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Mary Chris Algabre. 3 lalaki ang naaresto sa isang checkpoint operation na isinagawa sa National Highway Purok 1, Barangay Katutungan, Wao, Lanao del Sur. Nito lamang ika-7 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang mga naaresto na sina alias Region, 30 anyos, alias Benje, 30 anyos, at alias Baser, 47 anyos. Nasabat sa checkpoint ang isang Mitsubishi Canter truck sa isinagawang inspeksyon. Namataan ang isa sa mga pasahero na may hawak na mahahabang baril at nakasuot ng bandolier, ngunit hindi nakapagpakita ng kaukulang dokumento. Nakumpiska mula sa mga naarestong sospek ang isang M14 rifle, mga magazine at live ammunition ng 7.62 mm at caliber 45, bandolier. Hinihinalang shabu na tinatayang 2 gramong may halagang 13,600 pesos, drug paraphernalias, cellphones at sling bags. Ang lahat ng nakumpiskang ebidensya ay itinurn over sa WAO MPS para sa kaukulang dokumentasyon at inihahanda na ang mga kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act at RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyong ito ay patunay na mas pinaigting ng kampanya ng kapulisan laban sa iligal na droga at baril tungo sa mapayapa at ligtas na komunidad sa Lanao del Sur. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Mary Chris Algabre, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Algabre. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Muli, ang aming taos-pusong pasasalamat sa masusugid na manonood ng Police News Network at syempre sa ating guest co-host ngayon na si Seaman First Class Victoria Alamil na mula po sa Philippine Navy. Baka po may gusto po kayong batiin o pasalamatan, ma'am. Maraming salamat din po, ma'am. Nais ko rin pong batiin ang aming Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Ma Ambrosio, Q. Espeleta, Philippine Navy, at ang aming CMOG PN Commander, Captain Gregory Gerald V. Fabic, Philippine Navy General Staff Corps, ang aming Deputy Commander CMOG PN, Colonel Nilo Hapston, Philippine Navy Marines General Staff Corps, at syempre ang aming Acting Chief of Staff at Commandant CMO School, Commander Lady Chatterley I. Alvaro, Sumbiling, Philippine Navy. At sa lahat po ng estudyante ng Journalist Advanced Specialization Course Class 03-25. Maraming salamat po, ma'am. Nais ko din pong batiin ang aming Acting District Director na si Police Brigadier General Randy Arceo at lahat ng pamunuan ng command group at mga kapulisan ng Southern Police District, lalong-lalo na po sa mga city police stations at lalong-lalo na rin po ang aming Public Information Office sa pangunguna ni Police Lieutenant Margaret P. Panaga. Sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. At kami po ay muling nagpapaalala na huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Reyna Joyce Dalire mula sa Southern Police District. At ako naman po si Seaman First Class Victoria Alamil, Philippine Navy, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.